So, ito yung technical analysis natin sa Bitcoin ngayong August 24, 2025. So, si Bitcoin right now ay nasa key level support siya or oras. And then, dito meron siyang binutas na trend line. So, meron tayong trend line dito na nire-respect. Also, pwede na rin, ibig sabihin yan, breakdown siya ng mahabang trend line. From a daily perspective, meron tayo nakikita ang double top. Pero syempre, ititrade mo yung double top, hindi dito, kundi doon sa breakdown nung price sa kanyang neckline. So, dahil meron na siyang double top, ito yung magiging neckline. Pwede mong lagay yung neckline na yan. And then, pwede kang mag-take profit around 101. Kung sakaling mag-confirm siya dyan pa ilalim, no, ikaw na maglagay ng SL mo kung saan mo ilalagay. Lumabas to. Isip ko ito. Kung saan mo siya ilalagay. Lumabas to. Lumabas mas mga high, mas mga big time na ngayon. Eh, magkano yung sa must have? 90. Discounted na yun. Alright, so i-mute nyo lang si Kuya Hill para hindi kayo mag-echo. I think server mute ko lang si Kuya Hill. Yan. So, on a pwede rin, actually, pwede ka rin maglagay ng trend line here. Yan, pwede rin yan, or pwede mo idugtong dyan. Pwede rin ilagay mo rito. Kasi ang trend line naman, subjective naman yan. So, pwede mo ilagay ito. O, ngayon, meron siyang nag-support din sa kanya na trend line. Pero lahat yan, dahil nakuha natin sa daily, key level pa rin yan. Kumbaga, strong support yan. So, try natin bumaba ng lower time frame. Pero, in-move ko na to. So, si Bitcoin, kamakailan lang nagkaroon siya ng breakout din sa trend line here. Nagkaroon siya ng massive breakout. Kasi nga, nagkaroon nga ng good news, diba? Sabi, rate cuts. Pwedeng magkaroon ng rate cuts. Pero, hindi naman nag-resign si Powell. So, ngayon, sa ganitong itsura, ano ang magiging pasok mo, Mentor Mike? So, first, kung gusto kong mag-long, ang gagawin ko dyan, kukuhanin ko tong support na to, or yung resistance na to, yung previous resistance niya. Kukuhanin ko yan, at mag-aantay ako ng, let's say, siguro punta tayo mga 1 hour. Total nandun na siya, so mag-aabang ako ng trend line here. Yan. Aantayin ko na itong trend line na to ay mabutas niya. Because, pagdating kasi sa higher time frame, bullish pa rin. Well, hindi naman siya bullish kasi higher time frame ay nagkaroon ng breakdown. So, ito pa rin yung susundin ko. Pero kasi sa 4 hours, pwede akong mag-intraday trade. Kasi meron siyang breakout ng trend line here. So, ang gagawin ko dyan, pupunta ako dun sa support na to. Itong around 114.803. Then, pupunta ako sa 15 minutes time frame. Diyan ako mag-aantay ng breakout. Aantayin ko na itong price na to ay mag-breakout. So, ang initial take profit area mo dyan ay kung sakaling mag-breakout siya, pwede kang mag-PIV ng swing high, swing low. Pwede mong kuhanin yung around 0.618. Ayan, kung sakaling mag-breakout siya. Pwede mong kuhanin yan na TP1. Lagay mo ng entry mo, NTP mo dyan, SL niyan, depende kung ikaw na maglagay. Kung sakaling nag-breakout siya dyan, o, lagay mo na SL mo sa likod ng previous support. Or, pagtapos niya dyan, mag-iwan ka ng partial, pwede mong kuhanin or gawing neckline to. Gawin mong neckline tong area na to. Yan. Kasi pag yan ay bumomba dyan, pumakyat, Monday bukas, magkakaroon siya ng forming ng head and shoulder pattern. So, kung di mo to mapapasok, dito ka na lang mag-abang.
Pero kung napasok mo siya sa breakout, make sure na magtitipi ka lang banda rito. Kasi hindi naman natin alam na siya ay gagawa ng head and shoulder dyan. So, 0.618 lang TP mo. Kasi, pwedeng magkaroon din ng double top dyan. Kaya ingat-ingat ka lang. Ngayon, kung gusto mo ng mas magandang galaw ng market at mag-activate tong head and shoulder pattern na yan, ang magiging take profit mo sakali pwedeng kuhanin mo tong area na yan. So, kuhanin mo yan. Kung sakaling mag-activate dyan, so, yung stop loss mo sa likod ng area na yan, nag-activate siya dyan, nabuo yung head and shoulder pattern niya, pwedeng bumalik tayo sa 121,000. Yan. So, yun. Pwede pa itong bumaba. Yes, that's why hindi ka papasok dyan ng basta-basta. You need to have or to wait yung confirmation sa trend line na ito. Pero if we are going to look at the oscillators, I think ito ay nagkakaroon na rin ng mga right hand dyan. May mga may convergence na rin. So, it's a must na i-wait mo na lang din tong trend line na to kaysa naman mag-abang ka dyan ng mga unahan mo yung market. Alright. So, yun yung plano ni Mentor Mike dyan. So, this is similar lang din ang gagawin niya sa mga altcoin. If you are going to look at mga altcoin, lahat sila ay merong similar structure kay Bitcoin. Parehas lang. So, yung mga altcoin, may mga ganun din. Nagpo-form din sila ng magpo-form sila ng shoulder pero hindi pa naman kilala or kita yung shoulder. So, para maka-make sure ka, so gusto mo ng conservative trader ka, dito ka mag-trade sa taas ng neckline. If naman risk averse ka, pwede kang mag-trade dyan sa creation ng head and shoulder. Alright? Ethereum, nag-pump din siya, no? Kasi lang yata ay nag-pump kanina. So, si Ethereum naman, ganun din. Kakaroon na ata ng left hand dito. Nasa resistance na kasi siya. Okay, nagkakaroon na rin siya ng resistance. So, babae natin 4 hours time frame. Buhay pa rin naman siya. So, dahil ito ay bullish, siguro mag-aantay na lang ako nang bumaba siya doon sa trend line na ito. So, hindi ko pa siya issue-short. Instead, ilulong ko pa siya. Antayin ko lang tong trend line na to. Alright. Any question dito? Wise, sabi ni Kuya Wise, yeah, valid pa rin yan. Pero I think kuhanin mo yung trend line na yan using daily time frame. Huwag ka mag-focus sa 1 hour. I think 1 hour time frame yata yung trend line mo na yan. Sa Bitcoin, always guys, kung kayo ay maghahanap ng mga trend line, always focus sa mga higher time frame. Okay? Huwag kayong mag-focus sa lower time frame. Kasi yan ay makikita nyo rin naman sa 1 hour time frame. Mas maganda, kuha kayo ng malalaking time frame. Okay? So, yan yung ating TA kay Bitcoin and Ethereum. At sana mag-activate. So, abangan nyo yung mga iba pa dyan. So, para makakuha pa kayo ng ibang ganito, punta lang kayo dyan sa Discord server natin. Puntahan nyo lang yung Bitcoin, BTC, Ethereum analysis. Join ka lang sa Discord. Dito nyo yung makikita. Mamaya, mandyan na yan. Okay. Alright. So, sa mga nagtatanong, yan nga, kung good to hold pa ba si Bitcoin? It depende sa plano. Kung ang plano mo ay ipamana or long term, pwede kang bumili ngayon. Kasi basta hindi ka lang magtitipi ngayon. Ang take profit mo niyan after 5 years, 10 years. Meron kasing dalawang uri ng pagbili ng Bitcoin. Merong buy and hold. Yung iba, nagbabay lang, nagbabay and sell. Pagbili dito, nagtitipi dun sa resistance. Ngayon, kung tatanungin mo kung good to buy ang Bitcoin, I can guarantee na yes because nasa support siya.
Ngayon, kung tatanungin mo ako kung good to hold, it depends sa plano. Kung i-hold mo ba siya, 5 years mo siya ibibenta, or isi-sell mo siya sa mga immediate resistance na parang buy and sell. So, always magkaroon ng plano. Huwag ka lang makikinig basta-basta sa mga trader na nakikita mo, napapanood mo. Always do your own research sa pagbili ng mga coins. Huwag kang masyadong magre-rely sa mga YouTube. Kasi pag nag-YouTube ka, marami kang makikita dyan na this coin gonna pump times 10, times 100. Pagbili mo, sasayang ang pera mo. If you're going to ask me what coin is yung pinakamagandang bilhin is Bitcoin. If wala ka pang Bitcoin sa portfolio mo, then yan yung una mong bilhin bago ka bumili ng mga altcoins. Because si Bitcoin lang ang merong history na lagi niyang pinupuntahan or lagi niyang nire-reach ang all-time high. Marami kayong makikitang altcoin sa market na never na nilang hinit ang kanilang all-time high. Nanatili sila sa ilalim. So, itatanungin mo ako kung sinong coin ang nag-hit lagi ng all-time high, na pag naipit ka, makakabalik siya sa pag-ipit mo, yun ay si Bitcoin. Hindi yung ibang coin. Because every day, maraming coin na lumalabas sa market and marami silang magagandang use case din. So, pagandahan ng use case, baka mamaya yung coin na binili mo, mas maganda yung use case niya ngayon, pero pagdating ng ilang panahon, hindi na maganda yung use case niya. So, baka maipit ka na dyan. Hindi na siya umakyat. So, best coin na ilagay mo is Bitcoin, and then maglagay ka na another portion about kay Ethereum. Again, this is not a financial advice. Ito ay ginagawa ni Mentor Mike, and hindi rin kami financial advisor mo. Nasa sayo pa rin yan. Ikaw ang pipindot ng long and short dyan. And ito ay tina-target din namin yung mga tao na outside Pilipinas. Alright. So, any question dyan, guys?